What? Bakit siya tumawag sa'yo kung pwede naman siyang tumawag sa'kin? Angel ni Lucas. Hey! Pasalamat ka pa nga't pinaalam ko sa'yo dahil ang totoo, ayaw niyang ipaalam sa'yo na tumawag siya sa'kin. Tyron, Lucas, gago ka ba? Wag na wag mo kong susubukan. Nasaan si Amor? Hindi ko alam, wala siyang sinabi. Tapos, don't blame me sa nangyayari sa'yo ngayon, imbes sisihin mo ang sarili mo. Tumawag siya para sabing ayos lang siya, pero hindi niya sinabi kung nasan siya, sinong kasama niya at kung babalik pa ba siya. Walang impormasyon. Ang gawin mo na lang ngayon, maghintay, katulad ng ginawa niya. Naghintay ng 8 taon sa pagbabalik mo, kahit may sama siya ng loob sa'yo. Walang nagawa si Lucas kung hindi magalit sa sarili. Lahat na babasaging gamit sa loob ng bahay niya, pinagbabasag at pinagtatapon kung saan-saan. Wala siyang pakialam kung masugatan man siya o hindi. Basta ang alam niya ngayon sa kanyang sarili, galit siya dahil hindi niya alam kung saan hahanapin si Amor. Hahanapin kita, kahit sang lupalop ka man ng mundo, Ina Amor. Hawak ang bote ng alak, wala sa sariling tinutungga na lang ito ni Lucas. Ang dating bahay na maaliwalas daig pang abandonadong bahay ngayon sa dami ng mga basag na kagamitan at nagkalat na mga papeles sa sahig. Maging ang 110 inches TV nito sa lobby hindi rin nakaligtas. Basag-basag to na halos hindi na mapakinabangan. I will spend all my money to find you and come back to me, Amor. Don't torture me like this. Natawa si Lucas nang may maalala to. I forgot. I should be the one to blame for why you disappeared today. I'm the one to blame for why you left without saying you weren't coming back. Now I know how painful it is. Ito ba ang ganti mo sa akin? Magkano ka ba para lang bumalik sa akin? Wala pang isang araw pero sobra-sobra ng pangungulila ko sa'yo. Bumalik ka na, please. Kung ano ang ibibigay natin ay may kapalit. Maaaring hindi ka agad ngunit tiyak. 12:00 ng ating gabi nang tumunog ang telepono ni Lucas. Lasing na ang binata kaya't wala na sa hulog na makipag-usap. Ngunit bagaman na wala ang kalasingan na makita ang pangalan ni Amor sa screen, ora-orada niyang sinagot ang tawag kahit na nagkandasugat na ang mga kamay niya dahil sa bubog sa sahig. Desperado na ang binata. Amor? Amor, where are you? Why did you just call now? I'll pick you up right now. Wait for me? Hindi na ako babalik, Lucas. Huwag mo na rin akong hahanapin. Tumawag lang ako para ipaalam sa'yo na nasa itaas ng lamesa yung black card mo. Maging ang savings bank na pinatago mo kay Kuya Tyron, nandiyan na rin. Huwag mo na akong alalahanin. Kailangan ko lang munang mapag-isa sa ngayon at mamuhay ng walang inaalalang ibang tao. Yun lang. Salamat sa lahat-lahat. No! Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. I promise you. I will never leave without you. And you also promised me you would not go away, Amor. Please come back. I need you. Please? Where are you? Walang salita o walang sagot na natanggap si Lucas mula sa kabilang linya. Tanging kuliglig lang ang naririnig nito habang hindi nauubusan ng salita ang binata. I don't know. Sometimes things had fall apart to make way for better things. You really cannot hold on to someone because the tighter you hold on to them, the more they slip away. Amor, please don't do this to me. All you can do is to let them go. Amor! Amor! No! Sa mga oras na yon, nawala na sa linya si Amor. Sinubukan ni Lucas tawagan ulit ang numero, ngunit cannot be reached na ito. At ang tayong naiisip na lang ng binata ay ilocate ang lugar ni Amor gamit ang numerong ginamit nito sa pagtawag. Oh, ano nangyari dyan at parang namatay naman ata? Namatay ang puso. Nilayasan ng babaeng hindi naman kaya magsabi ng tunay na nararamdaman. Ah, yung binayaan niya ng 8 taon? Kunwari ayaw kausapin pero panay stalk sa SOCMED, girl? Wow ha? Is this really you, Attorney Montenegro? Tumayo si Lucas mula sa pagkakahiga niya sa sofa, tsaka dumulog kina Andrea at Tyron. Hinuli ng binata ang pulsuhan ng dalawa, tsaka kinaladkad palabas ng bahay nito. You two, get out of my house and don't come back. Hoy, sandali naman! Si Andrea ang humarang sa bukana ng pintuan. Hindi nagawang isarado ni Lucas ang dahil sinasadyang iipit ni Andrea ang sarili. Napabuga na lang ng hangin sa kawalan si Lucas habang pangiting-ngiti naman ng kapatid na si Tyron. Walang nagawa kung hindi ang hayaan na makapasok ulit ang mga ito. Naupo sa sahig si Lucas saka hinablot na lang basta ang bote ng alak. Kuya, ipakilala mo na lang ako sa'yo. She's a flight attendant at anak ng isang captain ng eroplano. Maganda, sexy, matalino at hardcore.
Kinukumbinsi ni Andrea ang kapatid dahil araw-araw na lang nakikita niya ito na miserable. Isang buwan na nakalib sa trabaho si Andrea at ito ang bumungad sa kanya. Ang pagiging miserable at desperadong kapatid na halos wala nang ginawa kundi lunurin ang sarili sa alak araw-araw. Maging si Tyrone nag-leave din sa trabaho. Perfect timing dahil dadamay nila ang nakatatandang kapatid kahit hindi naman kailangan ni Lucas ito. Hello, Liza, kamusta? Anong balita? Wala pa rin? Ganun ba? Okay. Let's meet. Where? Is that so? Okay, copy. Bye! Kaagad tumayo si Tyrone matapos kausapin si Liza, ang kaibigan ni Amor. Aalis ka? Akala ko ba Liza invited me sa isang party? Wanna come with me? No need. You stay here. Pakialalay na lang sa kanya, Andrea. I'll go ahead. Napapailing na lang si Tyrone nang tingnan si Lucas. Nang palabas na ito ng bahay, saka naman nagsalita si Lucas sa kanya. I know you know where Amor is. You don't want to tell me. Napabuga ng hangin sa kawalan si Tyrone. Attorney Lucas Montenegro, it's been months. 5 months to be exact. Imbes magpakalasing ka dyan, bakit di ka magtrabaho ulit? Bumalik ka ng New York, total, doon naman talagang lugar mo. Stop thinking about her. She wants to live a quiet life in the province. Bye! Is that so? Tatango-tangong saan ni Lucas. Maya-maya tumayo siya at naglakad patungo ng kwarto nito. Nagkatinginan sina Andrea at Tyrone at napabuntong hininga na lamang. I will come with you. Bored na ako. Wika ni Andrea matapos isokbit ang sling bag sa balikat. Let's go. Let him be alone. Marami ang paraan para mahanap si Amor. Pinaiira lang talaga ng pride at dignidad. He is Attorney Lucas Wang Montenegro. For Christ's sake, Tyrone? Yeah, walang magagawa yung pride at dignity niya kung miserable naman ang buhay niya. Look at him now, wasted. I really want to slap that girl when I see her. Really? Shit. Don't speak to her with your bad mouth. She's my first love. Whatever, engineer. Tyrone Wang Montenegro? Samantala sa kwarto ni Lucas, dahil sa mga sinabi ni Tyrone sa kanya, dumulog si Lucas sa shower room at doon nagpakababad sa ilalim ng tumatagaktak na tubig. Nagtungo siya at malalim ang iniisip nang matapos. Kagad siyang lumabas ng banyo nang walang saplot sa katawan. Dumulog sa walk-in closet, naganap ng maisusuot. Makalipas ang kalahating oras, lumabas siya ng kwarto niya at dumulog sa garahe kung saan nakaparke ang mga sasakyan niya. Mario, anong balita? Nandito lang siya sa lugar na to, sir? Okay. Ang hindi alam ni Tyrone, alam ni Lucas kung nasan si Amor. Sa loob ng 5 buwan, hindi niya to inabala dahil gusto niya na makita kung anong magiging buhay ng dalaga sa probinsya. Ngayon, desidido na siyang ibalik ang dalaga sa kanyang bahay, ayaw man o gusto ni Amor. I already found you for a long time. Aniya sa mahinang boses. I don't care how much it cost I spend. I will do everything, just come back to me. Sa kanya binuhay ang makina ng kotse nito at pinatakbo. 1 oras mahigit ang biniyahe ni Lucas makarating lamang ng San Jose del Monte, Bulacan. Dahil hapon niya na itong biniyahe, gabi na siya dumating at hindi na nag-atubili pa na puntahan kung saan naninirahan si Amor ngayon. Sa isang barangay, pinuntahan Lucas ang isang compound kung saan may mga nangungupahan ng bahay. Magandang gabi, iho. Ginabi ka na ata. Balak mo bang pumunta ng Padre Pio statue? Ay nako, delikado. Ipagpabukas mo na lamang yan. Good evening, ma'am. I'm looking for Miss Ina Amor. Do you know where she rents here? I am her husband. Nakita sa reaksyon ng maedad na babae na mukhang nagsasabi naman ng totoo si Lucas. Kahit ang totoo, gawa-gawa niya lamang yon upang mapabilis ang pagtuturo ng bahay ng dalaga. Asawa ka niya? Aba, ang gwapo mo naman, iho. Bakit ka pala ginabi? Bakit hindi mo alam kung saan siya nagrerenta ng bahay? Ako ang landlady dito sa compound na ito. It's a long story. Kayo talagang mga kabataan. Oh, siya! Nandun sa dulo ang bahay ni Amor. Hindi ko lang alam kung nandyan ba siya ngayon. Nagtatrabaho yun sa munisipyo sa bayan namin. Alam mo naman siguro yun, hindi ba? Opo, thank you very much. Mauna po ako. Maraming salamat ulit, ma'am. Pagkamagalang ng lalaki. Ano ba? Ang trabaho mo at pormadong-pormado ka. I'm a lawyer. Sige po, I will go ahead.
Nang makalagpas si Lucas sa ginang, diretso ang lakad hanggang sa matunto nitong tinitirhan ni Amor. Walang ilaw, tahimik ang bahay, ibig sabihin hindi pa nakauwi ang dalaga. Nakatayo sa harapan ng pintuan si Lucas habang naghihintay kay Amor. Kahit nilalamok na ito, hindi pa rin nagpatinag ang binata. Kalahating oras na't naisipan ni Lucas na aalis upang sa kotse niya na lamang ito maghintay. Ngunit sa hindi inaasahang pabalik na sana ito nang makasalubong niya sa daan si Amor. 5 buwan niya na hindi nakikita ng harap-harapan ng dalaga dahil ayaw niya na harapin muna ito na may sama ng loob sa kanya. Lucas, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Long time no see. How have you been, Amor? Hindi na nagawa na lumapit pa ni Amor sa binata dahil sa takot at kaba na nararamdaman niya ngayon sa binata. Nakatayo lang na parang estatwa, diretso ang tingin kay Lucas. I told you, I will do anything just to find you. You can run, but you can never hide from me, Amor. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Humakbang papalapit si Lucas kay Amor. Maya-maya, nagulat na lamang si Amor sa mga sumunod na ginawa ni Lucas. Lumuhod sa harap niya ang binata, dahilan upang lapitan ni Amor ang binata at sinikap patayuin. Ngunit nabigo lamang siya. Lucas, anong ginawa mo? Tumayo ka nga dyan? I won't. Not until you give me a reason why you left me behind. Tumayo ka sabi eh. Sa bahay na tayo mag-usap, ano ba? Mamaya may makakita sa atin dito, magkaroon pa ng problema. Hinila ni Amor si Lucas na makatayo. Dahil naniniwala naman siya sa mga sinabi ng dalaga, ay tumayo siya at walang sabi-sabi na niyakap niya na mahigpit ang dalaga. Sandali, ano ba Lucas? Angil ni Amor, ayaw pakawala ng binata. No, sa loob ng bahay na nga tayo mag-usap, bakit pang tigas ng ulo mo? Nang humiwalay si Lucas, kagad naman na umalis si Amor sa harapan niya at sinundan niya ito. Pasok ka. Wika ni Amor matapos niyang magpailaw sa may sala. Inayaan maupo si Lucas habang si Amor dumulog sa kanyang maliit na kusina at pinagsali ng tubig si Lucas. Paano mo ako natuntun? Ano ang karapatan mo na puntahan ako dito sa San Jose? Tumayo si Lucas para lapitan si Amor, ngunit humakbang si Amor papalayo sa kanya. At least tell to me what happened. Why you left me that day? Why did you cut your communication with me? Why are you mad at me? Why? Why you didn't say anything that day, Amor? Di na nakapagsalita si Amor. Hindi alam kung ano ang sasabihin o kung kailangan niya pa bang magpaliwanag kay Lucas. Ngunit sa huli nagsalita din to. Lucas, wala naman siguro kung dapat na ipaliwanag. Really, ha? Wala ba dapat? Why? Dahil gusto mong gumante? Gusto mong malaman kung ano nangyari sa akin sa loob ng 8 taon ko sa Amerika? Ha? Yun ba ang gusto mo? Isa-isahin ko at ipapaliwanag ko ngayon din mismo. Lucas, hindi sa ganun. Pero parang yun ang pinapahiwatig mo sa akin, Amor. Sige, sasabihin ko. Lucas, tama na. Ano ba, hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabi ko, wag na, di ba? Bakit ba tayo nag-aaway nang wala namang kadahilanan? Bakit ako umalis na hindi nagpapaalam ng maayos? Dahil ayokong masira ang mga plano mo. I have anything. Family, wealth, business, job. Ano pa ba ang sisirain mo? Plano. Anong plano? I've already done my plan a long time ago. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw ang isusunod kong plano. Ikaw. I admit na may kasalanan ako sa'yo. Yun ang hindi ko pagtupad sa mga pangako ko na babalik din kaagad ako. And I'm sorry. Hindi naman yon ang ibig kong sabihin. Biglang nanghina ang mga tinig ni Amor. Then what? Wala, Amor. Hindi kaagad nakasagot si Amor nang bigla na siyang nawala ng balanse. Mabilis siyang nilapitan ni Lucas para alalayan ang dalaga na maupo sa sofa. Inabot ang tubig na kanina pa'y binigay ni Amor sa kanya. Umalis ka na, Lucas. Kailangan ko nang magpahinga. What? No. You are unwell, aren't you? Pagod lang ako sa trabaho. Bumalik ka na ng Maynila at huwag ka nang babalik pa rito. Nagdiim ang bagang ni Lucas sa sinabi ni Amor. Kapansin-pansin sa dalaga na bigla na lang tong namutla at nanghina sa hindi alam na kadahilanan. Tumayo si Lucas, tinupi ang mahabang sleeve na polo at walang sabing binuhat niya si Amor papasok sa kwarto nito at maingat na pinahiga. Hindi ako aalis ng bahay hanggat hindi ka nagsasabi sa akin. Why are you unwell? You are pale and you're weak. What happened to you, Amor?
Umalis ka na. Magpapahinga na ako. Lucas, pakiusap. Tumayo si Lucas at tiningnan ang dalaga. Maya-maya tumalikod na ito at lumabas na ng kwarto. Sa sala, ginala ni Lucas ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Maya-maya may nakita tong puting envelope na nasa itaas ng TV sa seat sa gilid. Kinuha niya iyon at tiningnan ang laman. Laboratory test? Aniya't nakakunot ang noo nang mabasa yon. 2016. What is it? What happened? Naalala kaagad ni Lucas sa mga sinabi ni Tyrone sa kanya. Maya-maya, hinugot ang telepono sa bulsa at tinawagan ang nakababatang kapatid na si Tyrone. What? Patay ka na ba? What happened to her? Who? Tyrone. What happened to Amor last 2016? Sa tinig ng boses si Tyrone, lasing ang binata. Tumatawa at maya-maya nagsasalita. Ah, si Ina? Bakit? Nahanap mo na ba siya? Sabi ko sa'yo, mahirap hanapin ang dalagang yon. Tyrone, what happened to her last 2016? To whom? Ina. Ah, you don't have any idea, right? Okay, let me tell you. You got her pregnant. We only found out when she was 5 weeks pregnant. Nalulungkot lang kasi nakunan din siya dahil sa depression and anxiety na nilalabanan niya hanggang ngayon. Oh, I forgot something else. She almost got ovarian cancer because she did not want to check with the OB-GYN to clean her ovary. I told you, Amor is stubborn. Don't want to listen. Nabitawan ni Lucas sa mga papel na hawak-hawak nito dahil sa mga nalaman niya kay Tyrone. Dahil sa kalasingan, ang sekretong matagal lang itinatago ay naibunyag din. Nawalang bigla sa linya si Tyrone. Lasing ito at hindi alam ang mga sinasabi. Walang taong sinekreto at dahil sa kalasingan na ibunyag ang lahat. Bumalik si Lucas sa kwarto ni Amor para tingnan ang dalaga. Nakaupo to sa paanan ng kama, tahimik na umiiyak. Lumapit pa si Lucas hanggang sa lumuhod ang binata sa harapan niya. Hinawakan ng magkabilang braso, nakatitig sa luha ang mga mata ni Amor at walang salitang mahigpit niyang niyapos ang dalaga na parabang wala ng bukas. Ayos lang ako, Lucas? No, you're not. I will take you to the hospital. Sabi na, okay lang ako. Okay? Do you think maniniwala ako kapag sinabi mong okay ka kahit hindi naman? Tinago mo sa akin ang pagbubuntis mo, nakunan ka. Maliban kay Tyrone, sino pa nakakalam ng mga sekreto mo? Ano sa palagi mo magiging reaksyon ko? Matutuwa? Kaya ba lumalayo ka dahil pakiramdam mo, yan lang ang solusyon sa lahat? Napatungo si Amor sa kanyang kinaupuan habang lakad pabalik ang ginagawa ni Lucas sa harapan niya. Maya-maya, huminto ito at tumarap kay Amor. Let's go home. I won't allow you to leave here alone. Pagbibigyan kita ng 5 buwan. Hindi na ako papayag na uuwi na hindi ka kasama. Hindi pwede. May trabaho ako. Then file a resignation. O baka gusto mong ako pang gagawa at ako rin mismong mag-aabot sa mayor mismo. You choose. Hindi ulit nakasagot si Amor. Bagaman hindi rin siya po pwede, natatahimik na lamang. Hindi ako po pwedeng sumama sa iyo, Lucas. May trabaho nga ako bukas at sa susunod na araw may therapy session ako. Let's do your therapy session in Manila. Leave your shit job and start living with me again. No buts. That is my command. Pero niyakap ni Lucas si Amor. Ayaw niya nang magsalita dahil paulit-ulit lamang sila. Please, don't be stubborn. Hindi kita po pwedeng iwan dito at hindi ka po pwedeng tumira ditong mag-isa. Bumalik ka na sa Maynila dahil nag-aalala na rin yung mga taong iniwan mo doon. Lumuhod si Lucas sa harapan ng dalaga at inaplo sa mga kamay nito. Does it hurt? I'm really sorry. I have no idea at all. Nilagay ni Lucas ang malapad na palad niya sa tiyan ng dalaga at nakatitig sa mga mata nito. Hindi man nagsasalita si Amor, nakikita naman ang mga mata, ang lungkot at sakit doon. Hindi na rin makikipagtalo ang dalaga kay Lucas. Bagaman tatapwa, hindi pumayag si Amor na bumiyahe ng Maynila 10 oras ng gabi dahil delikado at umuulan. You have a small bed. Paano ka nakakatulong na ganito kaliit ang kama mo? Mag-isa lang ako. Hindi ko naman kailangan ng malapad na kama. How about me? Where do I sleep tonight? Diyan sa sahig. Gusto mo ba puntahan ako dito? Magtiis ka na sa sahig matulog. Really? Okay, but anyway, you did not eat anything from your work.
Is there anything that's something to cook in your fridge? Ako na magluluto. Sanay na akong mag-isang gumagawa sa... No, maupo ka dyan. Ako na ang gagawa. Nandito ako at ako na ang gagawa niyan ngayon. Hinayaan ng dalaga na si Lucas ang gumawa sa kusina nito. Habang abala si Lucas, hindi naman maiwasan ni Amor na tingnan ang likuran ng binata. Napansin niya, pawisan ang suot nitong pang-itaas. Pumasok to ng kwarto at kumuha ng oversized shirt, tsaka nilapag iyon sa itaas ng mesa. Hinayaan niya munang tapusin ni Lucas ang ginagawa nito habang si Amor nakatutok sa laptop niya at nagsimulang gumawa ng resignation letter. What are you doing? You're still working at this hour? Hindi nagsalita si Amor bagkos kagad niyang tiniklop ang laptop nito at isinangtabi dahil napapansin niya na tapos nang magluto ang binata. Tumayo si Amor, lumapit sa hapag. Basta na lang siyang naupo matapos maglagay si Lucas ng pinggan at kubyertos. Seems like pinaghahandaan mo to. This is the only thing I found in your fridge. Aniya at naglagay ng kanin sa pinggan ni Amor. Your fridge is empty. Wika niya at saka naupo sa bakanting silya. Magkaharap sila ng dalaga. Hindi madalas ako nagluluto. Bago ko umuwi, kumakain na kami ng mga katrabaho ko sa labas. Unhealthy foods? I'm vegetarian. I don't eat rice tuwing gabi. Ha? Kailan pa? Ha? Basta, matagal na. Pero bakit kumakain ka ngayon? Nagkibit balikat si Amor at saka pinagpatuloy ang pagkain ito. Tofu na may pechay at mushroom ang sabaw na niluto ni Lucas at pritong pampano naman ang kapares. Kaya ganadong kumain si Amor dahil sa loob ng ilang buwan, ngayon lamang siya ulit nakatikim ng lutong bahay na luto ng ibang tao sa kanya. Nang matapos nga sila, si Amor na rin ang naghugas ng mga pinagkainan habang si Lucas nasa kwarto ng dalaga nagpapalit ng pantulog. Paano ka nagkaroon ng oversized shirt sa damitan mo? Pantulog ko. Wag nang maraming tanong. Suotin mo yan at matulog na tayo pagkatapos ko dito. We share bed? Napapailing na lamang si Amor. Nang matapos, nagpatay na ito ng ilaw sa sala tsaka pumasok sa kwarto niya. Nandoon si Lucas. Nakahiga na rin sa maliit nitong kama. Maya-maya sumenyas ang binata na lumapit sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Amor na lapitan yon at nakahiga katabi ng binata. Gamit ang kanang braso ni Lucas, ginawa ang unan iyon ni Amor.